lahat ng taong naghahangat ng pagbabago, samahan nyo kami rito sa Makati. Ito na lang po ang huling pagkakataon. Alas 11 ho ng umaga, biglang nag-walkout yung mga Magdalo soldiers at dire-diretso dito sa Makati Avenue kasama yung kanilang mga escorts at may mga armadong naglabasan ng baril at naglabasan yung mga armed bands ng Magdalo. Dito lang sa Pilipinas, ang mga sundalong nasa gitna ng bista sa kasong rebelyon nag-walkout para mag-rebelyon ulit. The President continues to violate the Constitution with impunity repeatedly. She continues to plunder the Treasury, to disrespect the rule of law. But what exactly is this? This is what, a withdrawal support? This is A withdrawal of support. We are joining our people in calling for the removal of this illegitimate president. Are other units joining? Yes, other units are joining. Military from Mindanao to Northern Luzon. Dinaan sa gulatan, kahit ang abogado ni General Lim na iwan tuloy. What's happening here? Wala, medyo napuno lang kami. Oh, tapos, ano nangyayari ngayon? What's happening here? Kailangan natin lang mag-protest against yung kasubrahan ng gobyerno ngayon. Nagpasensya kami ng matagal pero hindi na kaya ito. Subation to motivation para magkaroon tayo ng changes sa bansang ito. Kasi wala naman nagbago eh. Mag-ipon tayo and then we voice out our sentiments. Kasi maraming mga taong hindi makapagsalita dahil pinipigil eh. Yung mga units na may karga, ano yun? Ay, hindi naman. May tropa daw. Ha? May tropa daw. Ano, ikaw sa ko na. Mga tropa kami, merong hindi tropa namin. Pero Ito nandito. sumasama yan sila sa atin. Huwag kayo puputok, hindi tayo magkalaban. Hindi tayo magkalaban, sir. What happens now? I mean, you guys are being tried, tapos you can just walk out. That's highly unusual. So it's not just any protest, I guess. How would you describe it then? Personally, this is a form of protest. I have escaped before, and that is a form of not just defying the government, it's a form of showing to the people that I believe and continue to fight dun sa welfare nila. At dito lang sa Pilipinas, ang rebelyon parating nauuwi sa 5-star hotel. Manila Hotel noong 86, Oakwood noong 2003, at ngayon sa Manila Pen. Sa pintuan pa lang, nagharangan na. Sa loob noon siya may ang tanghalian ng mga turista. Thus, we make this fateful step of removing Mrs. Macapagal Arroyo from the presidency and undertake the formation of a new government. No other means remain but for the officers and men of the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police to exercise their constitutional mandate and to take the side of the sovereign people. It is not a question of legal or not, it is a question of being morally. What is morally to be done now by our own president? Pero parang gulat ang mga rebelde. Kung hindi popular ang Pangulo, bakit walang dumagsang people power? 6 na oras sila naghintay, walang dumating. Pero ang hindi kasi malinaw kung sino ang ipapalit kay GMA. Lahat na lang ng rebelde at supporter, kinulit namin tungkol dito. Napagkaisahan namin na we request the President to step down along with the Vice President, and then we request the Senate President and the Speaker of the House to allow themselves to be bypassed so that we can clamor for a caretaker President in the person of the Chief Justice of the Supreme Court. Lilitaw yung bagong liderato. Sa huli tuloy mukhang ubakla sila nang wala pang napagkakasundo ang kapalit. Ito na marahil ang pinakamalaki nilang pagkakamali. Kung mahiwag ang pag-iisip ng mga rebelde, sa ibaba naman surreal ang mga pangyayari. Ibang hotel guests hindi magkandara pa sa pag-alis. Pero ang iba, nakuha pang magpa-picture taking. Alas 3 daw lulusubin na ang hotel. Pagsapit ng alas 3, wala nang laman ng lobby. Konti na lang kaming naiwan sa loob.
Sa labas, bata-batalyon ng Marines at sa loob, wala pang 20 rebelde. Alas 4:30 ng hapon, isa't kalahating oras matapos yung ultimatum na binigay ng PNP para umalis si General Lim at si Trillanes. Pero hindi pa rin sila maalis. Ngayon, nagde-deploy na ang mga tropa sa harapan. Naghahanda na sila. Hindi kami aalis dito hanggat hindi matatapos itong laban namin. General! Ging, ako sa'yo. Sige, yun na yung tear gas. Sumusok na. Pag alas 5, nagsimula sila mag-tirgas. Binasag din sa lamin, minsan tirgas. Yung usok papunta na rito. Paminsan-minsan napapaputok sila. Matras, dahil yung tirgas mapasok na dito. So lahat ngayon, media at saka yung mga sundalo, mapapalik na dito. Okay na kayo? Basta bato. Tago ka sa likod ng bato, okay? Sige, tago lang ka sa likod ng bato. Sa loob, pilit binabasag ng ilan ng mga bintana para makahinga. At ang ilan sa media nangangarag na. Okay, we are marching out! Hold your fire! It's gone right through the front doors and has entered the foyer of the hotel as we speak. Excuse me, sir. I do see many soldiers now inside the foyer proper, behind the armoured personnel carrier. Alas 6 ng gabi, matapos matirgas at paradahan ng tangke sa labi, suko na si Trillanes. Na walang pakundangan ho itong administrasyon na to. For the sake of the safety of the civilians, we are coming out. If she's willing to kill all of you here, we're not letting that happen. Sir, Bijan! Sir, Bijan! Po ay tumayo rito ngayong araw na to upang gampanan ang aking tungkulin. Whatever they would want to do with me. Are you surrendering? Like I said before, we're going out for the sake of the safety of everybody. So sigawan tayo dito? Since 10 ng gabi, apparently tapos na yung siege. Pinabababa na kami, pero may tirgas pa rin dito sa labi. Isa-isang nilabas si Trillanes, Lim at mga Magdalo. Natandaan ko tuloy ang sinabi sa akin ni General Lim bago siya sumuko. Nanghihinaing daw siya at nalulungkot dahil gaya ng dati, maraming hindi marunong tumupad sa usapan. Ang dating pinagmamalaking labi ng Manila Pen, warak at sunog. Pero gaya ng maraming bagay sa bansa natin, tatakpan lang ito ulit ng pintura at palitada. At maraming nagkukunwari na walang nangyayari.